Hi guys, Milov Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the Two of Coins, the Knight of Wands, the Nine of Cups, and we have here the Knight of Coins. Okay. So, yung iba sa inyo, maaaring meron kayong pinagpipilian. Pwedeng yung isa is mas kinikilig kayo dun sa isa, habang yung isa naman, mas seryoso sa'yo. Doon sa kinikilig kayo, maaari kasi na mas charming siya. Yun nga lang hindi siya ganun kaseryoso sa'yo. Habang yung isa na serious sa iyo, siguro medyo hindi mo siya type. Kaya mas happy ka dito sa isa na charming or pwedeng maharot or aggressive na tao. Ito naman kasing seryoso na ito, maaaring medyo torpe or mabagal kumilos. Pero again, serious siya sa nararamdaman niya para sa'yo. Ngayon, kung halimbawa man na wala ka namang pinagpipilian at maaaring you are just waiting for a specific person, maaaring itong person na ito ay hindi ka priority as of the moment. May iba siyang pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan, kaya parang natatagalan na bumalik sa'yo to or natatagalan yung paghihintay mo sa kanya. Okay? And then we have here the Four of Coins, the Hermit, and the Seven of Swords, and the Star. So, ang sinasabi din dito, so, kung meron kang specific na tao na inaantay at parang hindi mo ito ma-let go. Okay? Itong tao na ito, pwede rin na may history to ng pangloloko. But still, umaasa ka sa tao na ito na magseseryoso sa iyo. And then we have here the Justice card, the Six of Coins, and the Knight of Swords. Eventually, pwede na ibigay niya sa iyo kung ano yung gusto mo. Pwedeng ang tawag nito, makuha mo nga kung ano yung deserve mo, pero parang panandalian lamang. Hindi siya consistent na tao. Pwedeng pagpalagay natin na magkakaroon kayo ng ugnayan nga uli, pero it's not something na really serious. Pero as I have said kanina, makukuha mo nga kung ano yung gusto mo kung ano yung palagay mo na deserve mo. Pero again, parang hindi siya magtatagal. Okay? So, we have here the Two of Cups, the Eight of Coins. So, merong struggle, okay, to really maintain the relationship. Merong mag-e-exert talaga ng sobrang effort para mapanatili yung connection ninyo sa isa't isa. So, dahil malaki yung possibility na ikaw yung mag-e-exert talaga ng effort, maybe you might end up being disappointed or parang emotionally hindi ka fulfilled. Parang there is something missing. Hindi ka masaya. Kasi nga parang nararamdaman mo na mas ikaw yung may gusto doon sa relationship kaysa sa kanya.
Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Two of Cups, the Ace of Wands, the Ten of Swords, and the Fool. Okay, so base sa mga barahan na to, maaaring meron kayong ka-MU or magiging ka-relationship, ka-connection. It's not really something serious, It's more of being intimate with someone, having sex with someone, parang no strings attached, basta parang it's for fun, it's light, ganyan, basta no label, ganon, okay? And then we have here the Eight of Cups, the Seven of Wands, the Hierophant, and we have here the Emperor. So, eventually, makakaramdam ka ng dissatisfaction. Maybe, may in love ka, or maybe gusto mo to take your relationship into the next level, which is magkaroon ng commitment between the two of you. Ayun nga lang, pwede na ayaw niya, or pwedeng hindi mo makuha na sabihin or aminin sa kanya kasi pwedeng pinapairal mo yung pride mo, like saying, bakit ako ang mauuna, lalong-lalo na kung ikaw yung girl sa relationship. Okay, so pwedeng nagmamatigasan kayo na dalawa dito. Okay, and then we have here the Five of Cups, the Magician, and the Page of Cups. So, ang nakikita ko dito, pwede na you might end up feeling na ginagamit ka lang niya, minamanipula ka lang niya, pwedeng nagsisisi ka na bakit pumayag ka sa setup na ganun. Okay, pero nakikita ko dito, especially kung itong tao na to ay water sign, patuloy ka pa rin naman niyang ina-assure or mini-message, inaamo. Basta ginagawa niya, kumbaga, yung mga bagay na ma-fall ka sa kanya or maiparamdam niya sa'yo na I'm interested but hindi pa ako ready for a committed relationship. Meron siyang sense of immaturity. Okay? And then we have here the Three of Coins, the Five of Wands. So, ang nakikita ko dito, it's like a push and pull. Away, bate. Trying to work things out, and then away na naman. Kasi nga, hindi kayo mag-jive. Iba yung gusto mo, iba yung gusto niya. Hindi mo makuha yung gusto mo. Pwedeng hindi niya rin nakukuha yung gusto niya. Okay? And then we have here the Hangman. So, ibig sabihin, nakahang ka lang. Nakahang lang yung situation nyo. Pwedeng walang development, walang pagbabago, or sadyang wala lang. Parang ganun. Status quo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Five of Swords, the Queen of Coins, the Justice card, and the Nine of Coins. So, sa nakikita ko dito, meron kayong posible na layuan
na nagsinungaling sa inyo or pwedeng malalaman ninyo nga na nagsinungaling sa inyo itong tao na to, and then finally you realize siguro na hindi mo deserve na lokohin ka or pag sinungalingan ka, pwedeng iiral yung pride mo or yung self-respect mo, and you will say na enough is enough, ganyan. And pwedeng magpapakasingle ka na lang or hihiwalayan mo nga itong tao na to and just be content with being alone. Okay? And then we have here the Page of Cups, the World card, the Sun, and we have here the Strength card. And because of that, na nakuha mo yung lakas ng loob mo dito to move on or to walk away from this person, pwedeng meron kang makikilala na panibago. So it's going to be a beginning of a new chapter in your life kung saan mas positive yung vibes, mas happy ka, okay, mas stronger, mas talaga nararamdaman mo na sinusuyo ka, ganyan, na inuuna ka. Okay? And then we have here the Ace of Cups. So yes, may in love ka dito sa tao na to. Posible na ito ay isang water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. So this is a new beginning for you. And then we have here the Knight of Wands and then the Four of Wands. So talagang itong bagong person na to will be really aggressive in showing you, kumbaga, yung kanyang affection, yung kanyang love for you. And then dahil dyan, makakaramdam ka talaga na ang saya-saya ng inyong relasyon. Okay? And then we have really Judgment card and then the Magician, which means na mas parang nag-open up yung pag-iisip mo. Kung dati parang masyado ka naging close-minded doon sa taong nang loko sa'yo, pwedeng this time, na-open na nga na parang, ay, kaya pala inilalayo ako dun sa kabila kasi meron ibang paparating sa akin, ganyan-ganyan. Okay? And then parang, everything is happening, yung parang everything that you wanted all along, your wishes coming true, finally, nagmamaterialize sila all of a sudden. Okay? And then, we have here the Two of Wands, which means na may magandang future with this connection. Okay? So, pwede rin na ibig sabihin yan, eventually nga, magplaplano na kayong dalawa about sa kinabukasan ninyo, kung saan papatungo yung relationship ninyo. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.